3 taon bago ang kilalang Southern Peace Auction sa York, New City, pinatay ni Silva Soldic ang isa sa miyembro ng Phantom Troop at ito ang Phantom Troop member number 8 at sa laban na ito ay nahirapan si Silva Soldic ngunit napatay niya pa rin ito bandang huli. Pagkatapos nito nakipaglaban naman siya kay Corolo Lucifer at ang kinalabasan ng laban nila hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot. Ang sigurado lang sa muli nilang pagkikita, aminado si Silva Soldic mas lumakas ng husto si Corolo mula noon. Posibleng doon din unang natuklasan ni Silva ang nakakakilabot na kakayahan ni Corolo pagdating sa NEN at hindi nagtagal pinalitan ng isa pang taga Meteor City si Shizuku Murasaki ang yumao nilang kasamahan at ito nga ang Phantom Troop member number 8. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari sa lihim na labanan na iyon at gaano kalakas na si Corolo kahit noon pa man? Abangan sa next video ang breakdown ng unang laban ni Silva at Corolo at kung bakit ito napakahalagang peraso ng Phantom Troop history. Kamusta mga ka-hunter? Ngayong araw, isang napakabangis na tanong ang ating sasagutin. Paano kung magbanggaan ang Phantom Troop at si Meruem kasama ang kanyang mga Royal Guards? Hindi lang ito laban ng lakas, ito ay sagupaan ng ideolohiya, taktika at dalawang mundo na sobrang magkaiba. Kaya kung gusto mong sumama sa paglalakbay na ito, i-like mo na ang video, mag-subscribe sa channel at mag-follow sa ating FB page. I-comment mo na rin ang paborito mong karakter sa Hunter x Hunter. Tara na't simulan na natin. Mula pa sa York New City arc, nakita na natin kung gaano kasolid ang samahan ng Phantom Troop. Para silang isang organismong bawat galaw ay konektado. Bawat isa may papel sa ginagampanan. Si Corolo Lucifer gamit ang talino at kakayahang magnakaw ng NEN ang magiging utak ng operasyon laban sa mga halimaw na tulad ni Meruem. Pero kahit si Corolo, baka matikman ang limitasyon ng talino kapag ang kalaban ay mga nilalang na hindi lang malakas kundi literal na lampas sa kahit anong naranasan na ng grupo. Ito ang tunay na tensyon. Ang troop ay masters ng asymmetric warfare, psychological, madumi at unpredictable. Pero sina Meruem, Pitu, Pup at UP, sila ang perpektong anyo ng brute force at militar na disiplina. Magkaibang magkaiba ang pinanggalingan ng lakas nila. Ang troop pinanday ng hirap at karanasan. Ang Khmer Ants ipinanganak na sobrang OP. Tignan natin paano posible ang sagupaan. Si Peyton gamit ang Painpacker pwedeng makabigay ng malupit na damage. Pero ang problema, makakaipon ba siya ng sugat kung sobrang bilis at talas ng sense ni UP at P2? Si Bono Lenov pwedeng gamitin ang kanyang war dance para ihiwalay ang kalaban. Si Franklin panggulo gamit ang long range attack. Si Machi trap master gamit ang aura threads. Si Nobunaga close combat sword specialist. Pero kahit ganito ka-synchronize, sapat ba ito kontra sa isang hari na kayang basahin ang bawat galaw nila habang lumalaban? Kung buhay pa si Pakunoda, baka matulungan niya sa intel gamit ang memory reading. Pero makakatulong ba ito kung ang utak ni Meruem ay constantly evolving? Si Shizuku kayang burahin ang dugo gamit si Demi-chan? Useful? Oo, pero kung ang kalaban mo ay literal na hindi tinatablan at hindi mabubutasan, bale wala. Si Cortopi pwedeng gumawa ng mga clone, pero anong silbi kung kayang amuyin ni Pito ang bawat peke? Si Corolo, ang bandit secret ang magiging susi, pero anong klaseng abilidad ang nanakawin niya na sapat para sa ganitong mga halimaw? Illusion? Mind control? Hindi uubra yan kay Meruem. Kayang mag-reflect at mag-adapt gaya ng ipinakita niya kay Kumugi. Si Peyton at Nobunaga posibleng ipantapat kay UP, pero sa bilis ng transformation ni UP, baka hindi pa sila makapag-initiate. Si Pup, siya ang silent killer, kayang maghiwa-hiwalay at manggulo sa isip ng kalaban niya. Siya ang pinakamapanganib na psychologically. Si Shalnark, baka tangkaing gamitin ang Black Boys, pero papasok ba ang karayom niya sa balat ni Pito? At si Meruem, tulad ng laban niya kay Netero, hihintayin lang niya na ma-analyze ang lahat. Pag nagdesisyon siyang gumalaw, tapos na ang usapan. Kahit pagsamasamahin mo ang lahat ng powers ng troop, wala silang equivalent sa zero hand. Wala silang trump card na kayang pantapat sa isang nilalang na ginawa para mangibabaw. Sa dulo ng lahat, hindi tagumpay ang matatamo
mo ng Phantom Troop kundi isang aral na kahit gaano ka kabihasa, kahit gaano ka kademonyo sa pakikipaglaban, may mga kalabang hindi mo basta-basta mananakawan dahil sila mismo ay hindi galing sa mundong kilala mo. Ang laban ng Phantom Troop laban kina Meruem at Royal Guards ay hindi simpleng sagupaan. Ito ay banggaan ng tao at halimaw, ng karanasan at perpektong disenyo. At sa ganitong laban, may ilang mabubuhay pero maraming mawawala. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo na to, mag-subscribe sa channel, mag-follow sa ating FB page para sa mas marami pang Hunter x Hunter content na ating gagawin. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating video. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.